Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Jevara PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Jevara PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Nag-inspeksyon sa tatlong malalaking bodega sa Bukawi, Bulacan ang Bureau of Customs at Department of Agriculture kasamang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Tulfo. Ang tatlong warehouse na ito ay ang Great Harvest Rice Mill Warehouse, San Pedro Warehouse at FS Rice Mill Warehouse na bahagi ng Intercity Rice Mill. Dito tumambad sa kanilang harapan ang mga nakakamadang 202,000 na sako ng imported na bigas na Grabe, 200,000 mga kaibigan. Dito pa nila tinatago, kaya pala nagtataasan yung mga presyo ng bigas mga kaibigan. Sobrang taas na ng presyo ng bigas mga kaibigan. Kaya nahirapan si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba yung presyo ng bigas mga kaibigan dahil sa mga ganitong klaseng kumpanya o mga tao mga kaibigan. Sinasamantala nila. Tinatayang nasa 505 milyon ang halaga. Ang mga imported na bigas na nakaimbak ay mula sa bansang Vietnam, Cambodia at Thailand. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, maliwanag na hoarding ang ginawa rito ng mga importer. Ang mga importer kasi nito ay nakikita raw na tumataas ang presyo ng bigas halimbawa sa Vietnam, kaya iniipit nilang supply para masabayan ang pagtaas nito. Kaya sa mga bodegang ito, dito nila hinuhod ang mga imported na bigas at syempre mas malaki ang kanilang kikitain kapag may ibibenta nila ito sa mas mataas na halaga. Samantalang mumurahin lang naman talaga itong mga imported na bigas na ito. Mariin ding tinututulan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-i-stock ng mga imported na bigas ng 3 buwan sa bodega. Aniya, hindi nga raw dapat ito tumatagal ng 1 buwan sa bodega. Lalo na't wala naman palang shortage ng bigas. Bukod dun, marami naman palang nakarating sa bansa na imported rice galing sa Vietnam at Thailand. Kaya ang dapat daw gawin sa mga... Dapat mga kaibigan, libutin nila buong Pilipinas, yung mga ganitong klaseng kampanya pagmamayari ng mga bigas. Para kahit paano, may baba naman yung presyo ng bigas mga kaibigan. Bigas na ito ay ibenta ng mura sa mga mamamayan o di kaya ay ibenta sa Kadiwa store. May mga nakita rin ng otoridad na mga walang laman na sako na imported rice at meron din namang mga bagong sako na lokal na may nakalagay na dinurado. Kaya ang hinala ay maaaring sinasali ng imported rice sa sako ng lokal saka ibebenta ng mahal. Kaya itong mga bigas na ito ay ipapacheck sa NFA kung imported nga ba talaga ang laman ng mga yon. Ayon sa Chief of Customs Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs na si Alvin Enciso, isa raw sa modus ng mga importer para makaiwas sa violations ay ang iligal na paglilipat ng sako o pagriribag ng mga imported rice sa sako ng lokal para maibenta ito na kagaya sa presyo ng local price. Dahil alam kasi nila na mas gusto pa rin ng mga Pilipino ang local rice kahit mas mahal ito kaysa sa imported rice. Dahil sa pangyayaring ito, ipinasara muna ng Bureau of Customs ang 3 bodega habang iniimbestigahan ang kanilang mga dokumento. 15 araw ang ibinigay na palugit sa mga importer para may sumite ang kanilang mga dokumento. Ilan sa hinihinging dokumento ng Bureau of Customs sa importer ay ang proof of payment of correct. Malamang mga kaibigan, pag-uusapan sa Senado to. O sa Congress na lang para masigurado talaga ron. Para diretso yung mga tanong nila. Duties and taxes at kung sakaling kulang o walang maipakitang mga papeles ang mga inaangkat nilang bigas, kukumpiskahin lahat ng ito ng Bureau of Customs dahil sa paglabag sa Section 1401 o Unlawful Importation under ng Custom Modernization and Tariff Act. Pag nakumpiskahin mga kaibigan, malamang sa malamang bababa ang presyo ng bigas. Sana talaga makumpiskahin. Kailangan daw muna kasi ma-establish ng Bureau of Customs kung legitimate nga ba ang pagpasok ng mga bigas na ito at hindi illegal at kung tama nga ba ang pinagbayaran.
Ayon naman sa importer na si Marie De Jesus ay kumpleto naman daw sila ng mga papel at wala naman daw silang itinatago. Lahat daw ng bigas nila sa bodega ay may permit. Ayon naman sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Wilfredo Mark Enverga na kung maibebenta ang mga imported na bigas sa murang halaga at sasabayan pa ito ng anihan ng palay sa buwan ng Setyembre ay posibleng bumalik raw sa 40 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sa ngayon, partikular na raw silang nakatutok sa presyo ng bigas kaya babantayan na rin daw nila ngayon ang presyo ng farm gate sa paparating na pagbili next month. Ito'y para masigurong walang magsasamantala sa pagbili ng mataas na presyo sa farm gate. Nga pala ang presyo ng farm gate, ito yung presyo na natatanggap ng mga magsasaka mula sa mga direktang bumibili sa kanila ng bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi raw ito ang huling beses na bibisita sila at mag-inspeksyon sa mga intercity rice mill dahil siguradong masusundan pa raw ito. Pakiusap lang daw niya sa mga millers at maging sa mga importers at rice mill traders dito sa Bukawi, Bulacan na wag silang magpapasok ng imported na bigas na hindi rehistrado at walang dokumento. Kaya tututukan at babantayan daw ito ng Bureau of Custom upang maiwasan ng ganitong klase ng hoardings dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ano nga bang batayan para masabi na nag-hoarding ang isang negosyo ng bigas o anumang basic commodity? Well, ang hoarding ay binibigyang kahulugan sa ilalim ng Republic Act 7581 na mas kilala bilang Price Act. Ang sinasabi ng batas sa hoarding, ito raw ay isang act of illegal price manipulation at kapag sinabi na hoarding, ito ay maraming pagtatago ng mga basic na commodity tulad ng asukal, bigas, sibuyas, bawang at iba pa. Kahit din sana yung sibuyas mga kaibigan, ano? Tapos yung bawang. Sibuyas, ang mahal na rin ngayon mga kaibigan. Hindi bumababa. At itong ginagawang Pero syempre, number 1 yung bigas mga kaibigan. Dapat talaga matutukan yan. pagtatago ng mga basic commodity na paraan para maipit at hindi maibenta o maibahagi sa publiko, nagdudulot ito ng pagtaas ng presyo. Sinasabi rin sa batas na ito na masasabi lang na may nagaganap na hoarding kapag ang isang negosyo ay may stock na mahigit 50% ng kanyang usual na inventories. Usually, ang binabantayan ng batas ay yung mga taong engaged sa sales. Sila yung mga nagbebenta o nagdi-distribute. At ang sino mang mapatunayan na nag-hoard ay maaaring maparusahan na hindi bababa ng 5 hanggang 15 taong pagkakabilanggo. Bukod doon ay may multa rin na hindi bababa ng 5,000 pesos hanggang 2 million pesos. Kaya kapag nahuli at napatunayan ng isang tao o may-ari ng negosyo na nag-hoard, para na rin nabawasan ang kita nito dahil sa multa. Yung lang ang maraming bigas. Hindi ko nga alam siya. Anong dahilan daw? Pag sinabi sa TV, sir, ito pag sinabi, 38 ang palay mo, ganyan. Ganyan lang siya. Ito hindi na. Sa ako na lang yan. Kasi nilagay namin para mabili yung commercial. Ano laman ito? Yun ay dinurado. Ayan, yan. Unsatisfied, hindi ba yung presyo? Hindi ba yung presyo? Kung sobra-sobra ang supply, hindi dapat yung presyo bilihin ay hindi mo gawa. Yung sa Maynila sinasabi na wala daw supply, hindi pala totoo, ang daming supply. Kaya doon sinasabi na tumataas kasi wala daw supply. So may nag-iipit dito. Diba? Yung mga traders, diba? Yung mga sino man, yung mga hotbell man. Bawal yan. Yan, binabantay natin, yung inspection natin, yung isa-isa natin yan. Kung sino nag-import, at sino nag-hold, at sino nag-OPT. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi available yan, unavailable yan. Kaya mag-ingat na kayo. Magbabantay ko. Andito kami kasi aayos sa budget hearings, nagbibigay kami din ng budget sa DA, sa mga ahensya, di ba? DTI man, di ba? So, dapat mag-price watch din sila. So, itong bahagi ng oversight functions natin. In other words, tinitingnan natin kung maayos ba ang kondisyon ng ating agricultural industry. Kung kasunduhin ng bigas, may problema. Kaya nananawag din tayo kay Sebastian, tingnan nyo to kasi yan ang utos ng ating mga presidente. Ibaba ang presyo ng bigas. Yung target ng presidente ay 20 pesos kada kilo. Bakit?
Talagang hahabulin nila mga kaibigan yung 20 pesos per kilo. Nakita nyo na mga kaibigan, di ba? May ginagawa ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para ibaba ang presyo ng bigas. Hinahabol nila yung 20 pesos per kilo. Di ba? Tumataas. Diba? Dapat management yan din ng pagdating ng imported. Pagkatapos ng harvest, dapat may dumadating ng imported para may stock up nation na habang wala pang local productions, may dumadating at dapat maaga yung planning. Kaya dapat bilhin nila na habang mababa. First quarter usually mababa ang presyo. May harvest din sila dyan sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam. Dapat doon natin kunin yung imported kasi mababa. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.